Magandang tanghali mga ka-technique. So, andito sa harapan nyo ay ang ating egg turner. Yung order natin sa Lazada at yung ating eggs, fertile eggs ng mga alaga nating hayop, no? So, iba-iba ito, manok at saka duck. So, una, chicken duck, ito, malaki, yan. So, fertile to, nakikita ko na kakastahan, no? So, lahat ito fertile eggs. Tapos, meron tayo ng ating Brahma. Ganito siya kalaki, yung ating Brahma. Malaki din yan. Nasa medium to large yung size niya. Tapos, ito yung sa ating Jersey Giant. Yan, malaki din. Medium to large din. Tapos yung ating sariling breed, no? Yan. Ito. Ang dumi. Pero, linisan lang natin ng wet wipes. Yung water-based na wet wipes. Okay na yan. Pwede na yan isa lang sa yan. Yung iba, mga na natin. Yung sariling breed natin. Yan. So, assemble lang muna natin yung ating set aside lang natin. Yan. Okay. So, kakakolekta ko lang yan kanina, no? Ilan lang yun doon sa ating kinakolekt araw-araw. Kaninang umaga, nag-collect na ako. Tapos, nag-collect na naman ako kanina, tanghali. Kinakolekt ko agad kasi nangingitlog kasi sila sa may buhanginan lang. So, baka masira, sayang naman na. Yung mga kasi nangingitlog din yung ating yung ating sariling breed, no? Yung ating 6-way na ginagawa, yung ating project, kahit walang rooster. So, pwede po yun nangyari, yung nangingitlog. Wala namang rooster, no? Pero, yun ay, walang similya. Ibig sabihin, hindi yun magiging sisiw. Good as stable eggs. Kakainin lang. Yan. Pero yan, may similya yan lahat. May rooster yan nakasama. Yan. So, ito yung ating binili sa Lazada, no? Tagal ko na nito binili, guys. Siguro September ko to binili, tapos May na ngayon. So, yun. So, kung ilang buwan yun, so, September, ngayon na tayo sa 3 months, 8 months na nakastock ang ating egg turner. Ito yung ating egg turner, guys. Yan. Ina-assemble pa, no? Yan. I-assemble lang natin. Tapos ilalagay na natin to, ikakabit natin dun sa ating incubator. Naka-prepare na yun, guys. Ang atin palang incubator na ginagamit ay sira na refrigerator. Tapos DIY lang. Ako lang ang nag-design. Okay naman, maganda naman yung ating papisa. Kahit ako lang ang gumawa, no? Okay naman yan. Basta ang mahalaga doon ay nakakapapisa tayo ng maganda, no? Kasi medyo mahal kasi yung mga nabibili online na 56 eggs lang, isang tray lang ng ganito. Tapos siguro 5,000 plus. Yung sa akin, ang gastos ko lang doon, eto, kano lang to? 300, 600. Tapos meron tayong thermostat o yung nagko-control ng temperature. Yung pang natin, pang egg turn, yung timer nun, yun lang. Siguro ang gastos ko mga 2,000 lang yun yan. Tapos meron na akong 128 na ganito. So, ang dami ko yung dalawang tray ko nito, puno na. So, dagdag tayo ng isa kasi ang lakas talaga kasi, guys, mga itlog ng ating yung ating ginawang breed ng manok.
So may available ako ng mga sisiw. Almost 2 months na yon, pero ibibigay ko na lang ng same price ng 1 month old. So kung interesado kayo, message lang po kayo. Huwag na kayo mag-comment guys, nahirapan ako sabi na pa-message po ako directly, ganyan. Tapos pagka-message ko, hindi ko alam kung nasin ba or hindi, nataasan lang doon sa presyo ko, So sariling presyo ko yon, sa akin yon, kasi syempre ako magko-control ng presyo ko, pero sa akin parang tama lang naman yung price na yan para doon sa sa quality naman ng breed ko, So yan. So may available tayo na Brahma, yung aking breed, yung Silky ni Sir Louie, binibenta niya na din yan. Breeder age na yan, lampas 1 year old na yan. Mangingitlag na yan, malapit na. Dong Tao, sana malapit na mangitlog. Sana kumakasta yung lalaki mo para makapaproduce tayo. Yan. So, start na tayo ng ating assemble nito. Madali lang naman to. Ito naman importante. Ito yung makapit ko sa akin. Tapos, lagyan natin dito. Yan. So, sa mga gusto pala magpagawa ng incubator, nagagawa po ako ng incubator. Yan. Sa mga magsasabong, yan. Gagawa ko ng incubator para sa iyo. Pero syempre, may tubo yun. Kasi sarili kong setup ng incubator. Sabihin nyo lang po kung anong mga, kasi iba-iba kasing temperature, or pwede tayo na din mag-set ng ng temperature, Turuan ko lang kayo. Kasi iba-iba kasing temperature bawat breed ng manok. Pero kung mga sabungin, halos parehas lang sila ng native. Hindi sila masela na hindi sila masela na sa temperature. Yun ang maganda sa mga sabungin at saka mga native. Hindi siya yung pag nagbago ng konti yung temperature, hindi na mapipisa. Yun. Ang mga native, okay naman. Kahit anong temperature yata pwede. Basta pasok doon sa mo. Kasi yung mga heritage chicken, yung mga malalaki, pag nagbago ng temperature, wala na. Ay, ito. Pwede yan. Meron na. Mas gusto ko yung sa labas. Kasi malalaki yung itlog ng heritage chicken. Huwag pala kayong mabibigla guys sa presyo ng mga ng mga manok ko. Kasi ang start talaga ng sisiw pa lang, parang kang bumili na ng manok. Ganun siya kataas ang presyo. Kung curious kayo, message kayo, i-send ko yung kung magkano. Ang kagandahan na pala ng pag-alaga ng heritage chicken, kasi mahal yung patoka dito sa atin sa Romblon Kasi kung magpapatoka ka rin lang ng manok, doon na sa mamahalin na manok, di ba? Tapos ibebenta mo, mahal din syempre ang mabebenta mo. Isang paitlogan lang, bawi mo na agad yung naging puhunan mo. Kasi kung mag-alaga ka ng native, tapos ang presyohan ng native dito sa atin ay 150 per kilo lang. Ilang kilo lang ang native. Minsan wala pang 1 kilo.
swerte mo na kung may 1 kilo. Lugi ka doon kung feeds ang gamit mo. No? Pero kung mga kanin-kanin lang siguro, okay lang. Pero yung lasa, okay naman. Pero kung purong darag yan, mahal yun guys. Siguro, pag nagtinda ako ng darag dito, 400 ang kilo. Kasi yun ang pinakamalasang native chicken natin dito sa Pilipinas, darag. So, sunod pa lang yung mga banaba, mga yung sa Zamboanga, yung Sampin, yan. Ano pa? Pulu, yan. Yan yung mga dito. Mga, yung sa Western, yan. Yung mga bulik. Yan. Walang din yan, native. Pero pinakamalasa talaga, darag. Konti lang ang wala akong nakikita purong darag dito eh. Sa Romblon. Pero, magbibenta ako niyan. Basta maganda ang market. Pero kung 150 per kilo, tapos, bala ko 400 ang kilo. Per kilo. Tapos lechonin, no? Pero kung walang bibili, baka hindi ako mag-start. Kasi sayang yung pera. Kung mag-i-start ka, tapos wala namang market, wala lang. Sayang yung effort mo, papapa, everyday. Okay lang sana kung free range, madali, hagisan mo, kainamin mo, yun lang naman yan. Madali lang mag-alaga ng manok. Kaso, yung sa akin, mahirap alagaan. Heritage chicken, kung huwag ka nang sumubok kung kung mag-aalaga ka ng manok, tapos pababayaan mo lang, iiwan mo lang, hindi mo painumin ng tubig, ganyan. Huwag na. Kasi kawawa yung manok. Kasi pag nag-alaga ka ng manok, dapat may sense of responsibility ka sa sarili mo, no? Hindi yung bibitawan mo lang, bahala ka na sa buhay mo kung dumami ka, kung hindi na. Kawawa kasi, hayop din kasi yan. Laga natin yan. Diyan ako kumikita. So, bukod dun sa trabaho ko, yan dito, nakakatulong naman. So, sa mga nagtatanong kung magkano yung aking kinikita buwan-buwan, pinakamalakas, hindi naman sobrang taas kasi depende pa rin yan sa lugar niya, no? Tsaka kung paano mo minamarket yung manok. Kasi sa akin, ang market ko ng manok, Facebook lang, no? Facebook lang, dun lang talaga ako kumukuha ng mga customer, no? Hindi nga customer, eh. Pagkabili, hindi na bumabalik. Kasi mahal nga yung ating manok. Siyempre, meron na din silang breed na ganon. Madalang na umulit. Siguro ang pinakamataas niyan, twice. 3 times lang bibili sa'yo. After nun, hindi na. Kaya, pinipilit kong mag-upgrade ako ng manok. Talagang pinapaganda ko yung breed na gustong-gusto nila. Yung Brahma, no? Kaya lang, may mga circumstansya talaga na hindi mo makokontrol. Tulad ng yung binili mong manok, namatay, ganyan. Sayang naman. Kung saan bili mo, 15,000, no? Nakakalungkot lang na yung materialis mo, yung magiging core ng negosyo mo, ng binubuo mong negosyo na wala. Sayang. Na magbe-birthday pa naman ako nang tapos nawala yung namatay. Biyahe pa lang namatay. Sayang naman. Yun. Kaya malapit na natin matapos. Salamat pala ulit sa mga nag-share na ng aking mga videos. Kahit dalawa lang sila. Dalawa lang yung nag-share ng videos ko. Maliban sa akin, nag-share ako. Tapos, yung asawa ko. Kasi yung kaibigan niya yan. Yung nag-share ng videos ko. Share niyo din yung videos ko, guys, para maabot din doon sa iba, no? Kasi lalo ngayon ang hirap ng ng market.
Hindi na ako ganang makabenta. Pero hindi ko iniisip na ibaba yung presyo ng manok ko. Kasi stay na yun doon. No? Kasi ang mahal talaga ng patapa. Tapos syempre, mahal yung ating materyales. Hindi na tayo tutubo. Eh, nagnegosyo pa ako. Hindi din lang ako kikita, di ba? Kasi, ang lahat pala ng negosyo, no? Kahit ano yan, sugal yan, no? So, hindi ko sinasabi na magsugal na lang kayo, no? Huwag na magnegosyo, no? Hindi ko yun sinasabi. Kasi, negosyo pa rin talaga, yun yung pinakamataas na chance na manalo ka. Na? Kasi, kahit pwede mo pag-aralan, hindi 50-50 ang chance. Unlike sa sabong, no? 50-50 ang chance, pagandahan lang ng lahi, no? Yun lang yung pinakalamang mo. Pero, pag natsambahan ng ano mo, ay, talo ka. So, yun. Tapos na yung ating, tapos na yung ating third turner. So, yun lang, nagkwento lang ako. So, sa mga mag-share ng videos ko, salamat. Sa hindi, salamat naman. Pero, maraming nag-PPM sa akin, no? Tungkol lalo na sa Brahma. Ang daming interesado. Enough na yun sa akin para magpasalamat, no? Kasi nagiging interesado ka sa lahi ng manok ko. Kasi, nakita mo naman siguro maganda, diba? Pero, ini-improve ko yun, guys, yung quality. Bumibili ako ng mga bagong materyales para lang ganda yung ating lahi na. Okay, done. Paano po tatakbo? Ayun. Okay. Okay. Okay, tapos na. Diba? Lagyan natin. Laki talaga nung sa Peking duck. Laki niyan, guys. Laki. Halos hindi magkasya dito. Ito yung mga ginagawang balot. Yan. Ito yan. Itlog na maalat. Yan. So, kung gusto nyo pala ng breeder ng Peking duck, PM lang kayo. PM ko rin yung presyo. Pero, i-expect nyo na hindi siya bababa ng 1,000 ang isa. Yan. Yun lang. Bye-bye.